Paliwanag ngayon ng Malacanang na taliwas sa katotohanan ang interpretasyon ng European Union sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng anti-drug campaign ng pamahalaan. Sa kabila nito, niliwanag ng Malacanang na nananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at European Union. Si Rocky Ignacio nag-uulat. Nanindigan ng Malacanang sa pagpapairal ng independent foreign policy kaugnay ng anti-drug war ng Pilipinas. Ito ang binigyan diin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kaugnay sa binitiwang salita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbitay umano sa mga opisyal ng European Union. Paliwanag ni Abella, dapat tingnan ang konteksto at hindi sa literal na kahulugan. Nauna nang ipinatawag ng European External Affairs Service ang Chargé d'Affaires ng Pilipinas upang ipaliwanag ang umano'y hindi katanggap-tanggap na pahayag ng Pangulo sa EU. It's more than being literal. He basically speaks about an attitude of, emphasizing that we should be left alone to be able to do our part. Sa kabila nito, inilarawan pa rin ito ang maganda at matatag na relasyon ng Pilipinas sa European Union. Kabilang na dito ang pag-aalok ng iba pang mga bansa sa European Union na tulong para sa pagtatayo ng rehabilitation center ng mga sumukong drug addict. The relationship between the European Union and the Philippines is quite excellent. We have they've offered they've offered rehabilitation centers, which is sociotherapy based. They've also the European businessmen over here. However, the European Parliament seems to be creating its own brand of noise. So, but basically, if you're talking about relationships with Europe, our relationships are quite solid and economically based. Naging kontrobersyal ang liderato ng Pangulo maging sa mundo dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao at pag-iral ng extrajudicial killing sa harap ng kampanya kontra ilegal na droga. Git ng palasyo, hindi ito state-sponsored kundi bahagi ng paglilinis ng mga sindikato sa kanilang hanay. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya aatras sa laban para gawing drug-free ang Pilipinas. Para sa PTV News, Rocky Ignacio.